Hello. Punta ako ng hospital ngayon. Na-confine kasi yung father-in-law ko. Since Friday. Bibili ako ng tubig para sa kanila. Tsaka tissue daw. Bago akong binili. Itong Kriga na R22 na bag. Subukan ko na hindi mag-top box. Maganda siya. Waterproof. Maganda rin ang fit. Parang na-solve niya yung problem ko sa mga backpacks. Kasi wala ito. Parang hinahatak yung shoulders ko palikod. Nakakangalay pag matagal. Ito parang na-distribute niya yung weight. Yung point ko sana dun sa top box, pag-iiwanan ko siya ng helmet eh. Pero lagi ko rin naman dinibit-bit tong helmet pag bumababa ako. Sanay na. Ganda pa ako kasi waterproof yung compartment na isa. Yung main compartment niya. Kasya yung 15-inch ko na laptop. Binili ko siya sa Throttle and Trail ko. Pero kailangan ko ng yung maliit na bag dito sa gilid. Lagyan ng wallet tsaka phone. Para hindi na sa bulsa. Mas madaling i-access. Oo, yan. Subukan natin. Kapag maglo-long ride ako, ito lang dala ko. Tapos bibili ako ng ano yan? Yung floor rack dito sa baba para doon nakalagay yung mga iba ko pang gamit. Meron akong dry bag na ginagamit ko dati nung nagbabike ako eh. Tatali ko na lang siya doon. Dito na ako sa may Pure Gold. Bili muna akong tubig. Ito, pwede mag-park sa likod. Salamat. Yan, tapos na. Punta na tayo ng hospital. So may bandang Kogyo yun eh. Yung traffic naman ngayon. Iniisip ko kung babalik ako ng AV Moto. Ipapatune ko ulit tong suspension ko. Naka 1 year na rin eh. Ipapatune ko siya ng walang top box. Tagtag kasi siya kapag walang top box. Konti yung weight. Yung laman ng U-box ko halos 80% ata yung lang eh. Yung rain gear ko. Ang kapal kasi yung jacket. Pero magaan lang naman yan. Kaya pag may kailangan akong dalhin, dito na lang sa ilalim ng upuan. Kasi yung jacket nandito sa bag. Kasi di ko alam kung dapat ba dala-dala ko lagi yung ORCR. I mean, nandito sa bag or nandito sa motor. Naku, inabutan ako ng stop. Matagal pa naman yan. Konti lang sasakyan dito. Pati pabalik. Pauwi, bibili ako ng lunch namin iting. Takong Chowking. May tumulo sa visor kong isang patak. Sana hindi lumakas. Naku, malakas agad. Bad trip. Kakasabi lang eh. Hinto muna ako dito sa ano to? Imprint Customs. Kakasabi lang na sana wag lumakas. Oh. Kainis yan. Dami motor. Dami mga nakamotor dito. Napakapote pa tuloy.
Tumila, ginaban agad yung ulan. Kala ko matagal eh. Napatigil pa tuloy yung imprint. Nagsuot lang ako ng rain pants, tapos humina na siya eh. Hindi na ako nagsuot ng jacket. Lapit ko na eh. Yan oh, kita ko na yung hospital eh. Ay, basta biglang umaraw. Init niyan. Yun lang pala. Kapag nakabag ako, hindi kasya yung jacket. Sa labas ko pa isusuot yung bag. Basa talaga siya. Ito na lang, waterproof nga. Ay, dumura, kadiri. Dapat pala sumilip na rin ako saglit sa loob ng ano eh, imprint. Ito na tayo sa right. Ito, bago lang tong hospital pala. 6 months pa lang sila. Eh, pwede mag-park. Off-road pa nga. Ayan, ito na tayong Chowking. Binasa lang ako ng ulan kanina, tapos biglang umaraw. Yung Chowking nasa Markinton. Daan muna ako ng AV Moto, magtatanong ako. Kung maalala ko, kailangan magpa-reserve eh. Or kailangan magpa-schedule. Op, bilis. Ito naman tumatawid sa hindi tawiran. Ang gulo. Lapit na yan. Daming tao. Ay, kailangan po ba magpa-schedule pag magpapatono? Hindi naman sir, kaya lang Daming tao eh. yun sir, anim kasi naka-line up. Medyo agahan mo tomorrow kasi may mga naka-schedule ng hapon. Sige, umaga. Mga gano'ng oras ba nag-open? 8 o'clock naman po, 8? open ako. Tulog pa ako nun eh. Sige, tignan ko kung kaya ko gumising ng gano'n. Sige, salamat. Thank you. Dami daw nakapila. Okay lang, diretso na akong Chowking. Ay, bakal. Luwag dito pero pangit ang daan eh. Ay. Ano to? Traffic? Umabot pa naman dito. Ayan, kasya ako. Ay, may ginagawa pala kasi kaya traffic. Okay, thank you. Hintay ko yung drink. Thank you.
Uwi na. Oops, car. Ang bilis naman na itong truck. Akala mo lit-lit ng dali eh. Dumidilim na naman. Natutunan akong secret dito sa bag. Kapag medyo nakatalikod ako, nakasampa siya dun sa upuan. So parang walang weight sa katawan ko. Kasi nakapatong siya sa upuan. Gamit yan pag long ride. Siguro luluwagan ko pa tong straps. Dumidilim na naman. Na-feature tong kanal na to ah. Substandard. Kita ko may mga nag-i-interview dito last time eh. Yun ata yung time na ano, yung bumili ako nitong bag. Di na ako nag-video nun eh. Anyway, bukas subukan kong gumising ng maaga para makapagpatono nitong suspension. Kaso baka bukas din pala yung labas ng sa ospital ni Papa. Susundo kami ulit syempre. Ala, may tumutulo na naman. Sana hindi lumakas yung ulan. Nakakainis naman. Nung Saturday, ay, kailan ba na? Nung weekend, di ako nakapunta. Yung Moto Heritage sa may Alabang tent. Pabalik-balik kasi kami ng hospital nun. Meron akong aray na bag. Feeling ko pwede yun gawin ano eh. Parang tail bag. Kasi hindi siya waterproof. Tingnan ko kung magawa ng paraan para magamit. Hello ulit. Nabili lang ako ng kape naman sa BCGC. Palit ako ng jacket para matry ko naman to dun sa bag. Medyo mas masikip. Kailangan talagang luwagan ng konti. Kasi mas makapal to eh. Parang hindi ko pala gusto tong second na clip dito sa may waist. Parang hindi naman siya need. Patanggalin ko na lang. Para lang naman siya hindi ata ano eh. Maalog-alog sa ano. Kapag nasa trail, try ko na wala tong waist strap. Sarap pag motor talaga pag umaandar eh. Ang daming hangin, malamig. Pero pag traffic, init, tagaktak pawis. Chestnut ba yun? Street? Di ko maalala. Tama, dito nga. Sana bukas na sila. Lagi sa'yo ng late eh. Tingnan mo, sarado pa rin. Oras na, 2:10. Nagpalit na ako ng konti niyan. Okay na. Nawian na ulit. Pinili ko ulit yung mango americano. Tapos kahitin, 1 litrong Spanish latte. Niluwagan ko yung bag. Okay na yung fit niya. Hindi na ako sinasakal. Uy, GS. Ganda. Ganda na dumaan dito kasi bagong asphalt eh. Yan, i-end ko na yung video dito. Salamat sa panonood. Next time ulit. Bye-bye.